National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM na bahagi ng tulong pinansyal at materyales sa mga biktima ng bagyo sa Batangas. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation number 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Flood control projects ng pamahalaan handang paimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, matitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. 13 individual na nawawala sa Calabarzon Region noong manalasa ang Bagyong Christine, hindi pa rin mahanap. Lagi makukuha mo sa sarili mo bakit nangyari. Siyempre, tumutulong ko sa iba para maligtas ang buhay. Nga sabi ko doon sa iba nagtatanong sa akin, diyan ka ako masakit. Hindi ko kaya paliwanag ang sukdulan na sakit na nararamdaman ko dahil sa dami ng na-rescue, yung pagdating sa pamilya mo'y walang-wala ka, nasiro ka, masakit. Galaw ng 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinasabina ng Kamara, nais pabantayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So at the very least, ang pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Mga ahensya ng pamahalaan inalerto ng NDRRMC kaugnay sa mga paghahandang dapat gawin sa banta ng Typhoon Marce. Ang kalupaan ay saturated na. So a specific place may certain threshold na may trigger landslide or flooding. But dahil nagkaroon na ng mga pag-ulan during the past days, ay maaring ang threshold na to ay lumiit. Meaning, kahit na moderate lang ang pag-ulan, but may mga possibility na magkaroon ng mga pagbaha o landslide. Presidential Anti-Organized Crime Commission iimbestigahan ang kaso ng pananampal ng dating spokesperson sa isang janitor sa nakaraang operasyon sa Bataan. Winston Casio, nakahandang harapin ang pananagutan sa isyu ng pananampal sa empleyado ng ni-raid na Pogo sa Bataan. Wala naman sa batas natin na papipiliin ka na kaso o sampal o kaso o bugbog. Dapat talaga kasuhan. Wala namang SOP ganon. Again, tanggap ko na nagkamali ako doon sa ginawang yon, pero resignation is farther from my mind. Natanggapin ko na lang yung maging bunga ng investigasyon. Mga resibo at dokumento sa naging paggasto sa confidential funds ng Office of the Vice President nasilip sa pagdinig ng House panel. Dating OVP spokesperson Attorney Michael Powa, hindi na umano konektado sa tanggapan ni VP Duterte. Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So pinre-terminate na lang po namin yung kontrata po. Halaga ng piso kontra dolyar, maaaring lumakas anuman ang maging resulta ng US presidential elections. World economy, maaaring maapektuhan kung muling mananalong presidente si Donald Trump ayon sa isang ekonomista. Hopefully by December, in a month's time or 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Republic nominee na si Donald Trump nagdeklara na ng muling pagkapanalo bilang bagong presidente ng Amerika. Driver ng viral SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway at gumamit ng pekeng protocol plate, pinatawa ng 9,000 pisong multa dahil sa mga paglabag. Pasaherong sakay nito, kamag-anak umano ng isang senador ayon kay Senator Rapi Tulfo.
Ako po'y nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa EDSA. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa EDSA. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Department of Justice naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Yung effect po ng ILBO ay pag-monitor lang po ng mga tao na lumalabas at pumapasok sa bansa. Kung nakalista po yung pangalan nyo sa ILBO, ibig po sabihin, it will ping in the system at i-inform po yung Bureau of Immigration at ang Department of Justice. Problema sa Philippine Offshore Gaming Operator, isa ng worldwide phenomenon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Posibleng ugnayan sa pogo ng 200 sakahan sa Luzon, iniimbestigahan. Kasi yung pogo phenomenon, hindi lang po dito sa atin yung problema na yan. It's a worldwide problem already. Umano'y pressure para alisin sa pwesto sina NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Police Major General Ronnie Cariaga, itinanggi ng Philippine National Police. Let me reiterate though na ito pong administrative relief ng 2 senior officer, it's not a form of punishment at malinaw po yan sa mga existing policy po ng PNP. Ginagawa lang po natin itong administrative relief to give way doon po sa investigation para bigyang linaw itong mga issues that crop up during the police operation. Dating police officer Eduardo Asierto, iginiit na protektor ng ilang personalidad na sangkot sa illegal na droga si former President Rodrigo Duterte. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa 2 drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng 2 kasama ko. Sino po ba ang may kagagawa ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Senator Sherwin Gatchalian, ipinauubaya na sa Land Transportation Office ang investigasyon sa viral SUV sa EDSA busway na sinasabing konektado sa kanya. Iwan na lang natin sa LTO. I think that's and meron na rin sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-i-investiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension bubuksan na ngayong buwan ayon sa Department of Transportation. This is the Cavite Extension, and we will open this line within the next maybe 2 to 3 weeks. This is within November. Mga miyembro ng media sa Maynila napagkalooban ng libreng medical at legal services ng Members Church of God International at UNTV. Executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa inilabas na ng Malacanang. Royina Garma at Edelberto Leonardo nakalabas na ng house detention.
DOJ Task Force para repasuhin ang extrajudicial killing cases, bibigyan ng full access ng Quadcom. Of course, they're both okay. No? They have already been released from their detention. Mga nasa likod ng pagbaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barriuga hindi pa nakakasuhan. Mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa pagpatay hindi pa kumpleto ayon sa Philippine National Police. I was informed earlier by the director of CIDD. They're just completing some documentation, and we expect that the PNP and PNP will jointly file the murder cases against those responsible for the death of Wesley Barriuga. At bagong mapa ng Pilipinas na nakasaad ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ilalabas.